Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po ang bawat isa? Dalangin ko po na lagi tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa sandali pong ito, atin pong simulan ang ating araw na nagpupuri sa ating Diyos. Let's start our day with an attitude of gratitude. Ang title po ng devotion natin sa umagang ito ay, Do You Love Me More Than This? Dito lang po sa Si Jesus Ay Kasama. My mind is so unfocused. I see the things you do to me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? Then you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. At times I may go weak and feel a bit discouraged, knowing that someone could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. Instead of trying to repay you, I learned to simply obey you. For giving up my life to you, for all that you've given to me. I'm asking how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as
as long as you're seeking my face, you're walking the path of my daily sufficient grace. To God be the glory. Amen. Salamat po sa ating Diyos sa dakila niyang pag-ibig sa atin, sa kanyang grace na pinararanas sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat, patuloy niya tayong pinagkakatiwalaan pa rin, patuloy niya pa rin tinatawag at patuloy niya tayong ibinabalik sa kanyang piling. At salamat po dahil siya ay hindi magbabago at hindi nagbabago mula noon, ngayon, at bukas. Katulad nga po ng karanasan ni Apostol Pedro sa ating teksto sa umagang ito na matatagpuan po sa Juan, Kabanata 21, mga talatang 15. At ganito po ang sinasabi. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Marami pong mga talata sa Biblia na nagsasabi kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos, kung gaano niya kamahal ang sangkatauhan. Ngunit sa ating teksto po, sa umagang ito, ang ating Panginoong Hesus naman ang nagtatanong kung gaano siya kamahal ng kanyang alagad na si Simon Pedro. Hindi lamang po isang beses niyang tinanong, kundi 3 beses at sa bawat pagsagot ni Pedro ng opo, alam ninyong mahal ko kayo, ay sinasabi niyang, kung gayon, pakainin, alagaan mo ang aking mga tupa. At sa huling bahagi ng talata, ang sabi niya, sumunod ka sa akin. Imaginin po natin ang senaryo, muling nabuhay si Jesus at nakisalo sa agahan po sa mga alagad. Matapos kumain, tinanong niya po si Pedro kung mahal siya nito. Tinatanong po niya si Pedro na nagtatwa ng 3 beses sa kanya, hindi lamang po isa, nang iwan at bumigo sa kanya. Kung aalalahanin po natin ang pangako ni Pedro kay Jesus sa aklat ni Juan, Kabanata 13, mga talatang 37 hanggang 38. Ano po yung sinasabi doon? Sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. At ganun nga po ang nangyari na mababasa natin sa aklat ng Lucas, Kabanata 22, mga talatang 54 hanggang 62. Marahil po, kung tayo ang nasa kalagayan ni Jesus, ay hindi na po natin tatanungin si Pedro, hindi na po kailangan. Marahil ang sasabihin natin, sapat na ang ating narinig at nakita nang tayo itatuwa niya. Pero hindi po ganun ang ating Panginoon. Makikita po nating kilala tayo ng Panginoon, subalit patuloy niya po tayong pinagkakatiwalaan, binubuo at ibinabangon mula sa ating pagkakadapa. Yun po ang nakakaiyak sa pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Hindi niya po tayo binibitiwan. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa Awit 103 verses 8 to 12, si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi niya tayo sinisingil bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Sa umaga pong ito, sagutin po natin ang katanungan ng ating Panginoong Hesus. Do you love me more than this?
Maaring may tagpo din sa buhay natin na pakiramdam natin na bigo natin ang Panginoon o nagdulot tayo ng kalungkutan sa Kanya. Maari din pong kailangan natin ng pagbangon sa ating pagkakadapa o pagkakabasag. Do we love Jesus po ba? Isa pong simpleng katanungan na nangangailangan ng malaking pagsusuri sa sarili. Dalangin po natin na makasagot din po tayo ng, "Yes, Lord, you know that I love you." At sana makasunod po tayo. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, "Then, pakainin mo at alagaan ang aking mga tupa." Isang matibay na ebidensya ng ating pagiging tagasunod ni Kristo, we are to care, to minister to others. Siya po ay naparito upang maglingkod at hindi po upang paglingkuran. Sapat po na dahilan ang pagmamahal natin sa ating Panginoon upang humayo at ipadama ang pag-ibig sa ating kapwa na naranasan natin sa ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 John chapter 2 verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesus ay mabait at mahabagin, nag-uumapaw sa pag-ibig. Lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon, kaya patuloy po nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya. Kaya pakamahalin po natin ang ating Panginoong Hesus upang mag-umapaw po ito, sa gayon, mamahalin din natin ang ating kapwa. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po sa kabila ng aming pagkukulang, kung minsan sa aming pamumuhay, nagiging katulad kami ni Pedro, Panginoon. Binibigo ka namin. Salamat dahil patuloy niyo kaming nire-restore. Ibinabalik, Panginoon, sa iyong presensya. Walang sawa, Panginoon, sa paggabay, sa pag-unawa, sa pagtanggap sa bawat isa sa amin. At hindi lamang po iyon, pinagkakatiwalaan niyo kaming muli at pinahahayo. Binibigyan pa rin, Panginoon, ng tungkulin upang patuloy na makapaglingkod sa iyo. Hindi niyo po kinikimkim ang iyong galit sa amin. Lamang na lamang ang iyong pag-ibig. Sa mga pagkakasala namin, hindi katumbas ng aming mga tinatanggap, Panginoon, na parusa yung aming ginawang kasalanan, Panginoon. Salamat po dahil mayroon kaming mapagmahal na Diyos na patuloy naming pipiliin na paglingkuran habang kami ay nabubuhay. Patuloy naming isasabuhay ang iyong pag-ibig. At sa pagkakataon na bigyan niyo kaming muli ng pagkakataon, tulungan niyo po kaming manindigan para sa inyo. Sa sandaling ito, Panginoon, nilalapit po namin ang aming mga kapatid na kasama ngayon sa online. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Ano man po ang dalangin ng kanilang puso, tugunin niyo po. Probisyon sa mga pinansyal na pangangailangan, kasagutan sa kanilang mga problema, kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming bansa. Ibuhos niyo po ang masaganang pagpapala. Sa aming mga leaders, Panginoon, tulungan niyo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Gayon din po, Panginoon, ang buong mundo. Nawa ang kapayapaan mo, Panginoon, ang mamayani. Matigil na po ang digmaan. Ang buong iglesia, ang buong kakristyanuhan, tulungan niyo po kaming magmahalan. Magtulungan sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Dakilang Diyos, dinadalangin din namin ang nagdiriwang ng mga anibersaryo ng kasal. Pagpalain niyo po sila. Gayon din ang mga may birthday, Panginoon, sa araw na ito. Samahan at puspusin niyo po sila ng kagalakan. Ito pong aming hiling at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Muli po, happy birthday po sa lahat ng mga may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya na may itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing, kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Pray, pray, pray po at all times. Kita-kita po tayo ulit sa Webes. God bless po.